kasi yung ganda yung ating ni Carla. Kain tayo. Kain tayo, umagahan. Bakit sasabihin ng nanay mo na hindi ka nakahiya, kaya ka ibinigay dito kay Aling Berlinda. Sa 26 years old, tapos meron kang anak. Pinulang manok na nitiba. Responsibilidad bilang isang nanay, at the same time, yung para buhayin mo ang iyong anak. Kaya dito, yung sinabi na kinuha ni Maribel, itong si Carla, ang unang katanungan, kayo yung magkakasama titira, hindi ka basta-basta kinukuha ng mga asistante na galing doon sa kabilang kampo. Dahil kasi unang-unang isipin mo, bakit ka napunta, bakit ka umalis? Siyempre, marami ka ngayon malalaman. At ayaw na na yun ang magiging dahilan na magkasila kayo, magkakasama sa isang lugar dahil lang sinulot mo. Kasi lalabas sinulot. Pagdating sa sinasabi mo sa 250 at 300 pesos, hindi kasiyahan ang 50 pesos para sabihin mo na umangat ka kasi malaki yung kikitain dahil dagdag na 50 pesos. Ang tunay na kaligayahan dito, yung makakaso mo yung anak mo, mapabuti mo yung anak mo at makapag-aral siya ng maayos. At siguro, kung talagang may tamang guidance yan, Diyan na kayo nagpipinukpok sa kabilang pader. kailangan puro pera lang ang nangyayari para sa na ikabubuhay mo. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Love. Maribel, merong word na tinatawag sa ating mga Pilipino. May word na delikadesa. Nabanggit na ito ng attorney kanina, ni Doktora. Delikadesa. Mahirap kumuha ng isang empleyado na galing doon sa katapat ng tindahan mo na nagtitinda rin ng gulay, the same item na binibenta mo. Lalo at kamag-anak siya noong may-ari ng tindahan na yun. Nakakaduda. Si Carla, letter C, Carla, baka totoo yung sabi ng nanay mo na matigas ang bungo mo. Kasi sa 26 anyos na batang babae na anak ko, iti-treasure ko ito. Aalagaan ko. At siguro, itong anak kong babaeng ito ay magkakalina sa akin pag nakaedad ako. Lalo na buntis siya at meron siyang anak at kinupkup ko pa yung anak niya. Ibig sabihin, sinusuportahan ko siya. Pero para itapon ka ng nanay mo, sorry for the word, itapon ka ng nanay mo sa kapatid niya, naghahanap lang siya ng paraan to get rid of a problem. And I think you are a problem. Ikaw ang problema. Kasi nakita ko rin ngayon sa loob ng isang buwan na pananatili mo kay Merlinda, at sabi mo pinag-aaral ka ni Merlinda, is that right? Pinag-aaral ka niya, kumakain ka sa kanila, nakatira ka sa bahay niya. 1 month pa lang, siniraan mo na siya doon sa kanyang karibal sa negosyo. At lumipat ka doon sa nagtitinda, malapit mismo doon sa tindahan ng iyong tiyahin. Di ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha. Sorry. Pero hindi yan pag-iisip, gawain ng isang matinong pag-iisip ng taong nag-iisip. Hindi ka tumanaw ng utang na loob kay Merlinda kahit anong sama ng mukha nitong taong to. May pagkakataon pa na mapawi mo ang lahat. Kung hihingi ka lang ng paumanhin at aaminin mo ang pagkakasala mo sa tiyahin mo. Sa tingin ko naman si Merlinda, hindi ganun kasama ang tao, maaari ka niyang mapatawad dahil pamangkin ka niya. No? So, yun lang ang bilin ko sa'yo. Baka gusto mong ituwid ang lahat ng pagkakamali. And Maribel, tigilan na natin ang away-away. Pagkatapat lang kayo ng tindahan, kayong dalawa ang mawawalan ng negosyo. Dahil kung ako ang customer nyo, hindi ako bibili sa inyong dalawa. Lilipat ako sa iba. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Nako, ayan ha, malinaw. Attorney Lorna, may gusto po kayong sabihin sa kanila. Idadagdag ko lang
lang to para kay Carla, no? Kasi si Carla may sapat na ikaw ay na-abandon o wala kang asawa, no? Qualified ka, lagi kong sinasabi dito sa programa. Sana makinig, no, ang mga nanonood. Meron tayong tinatawag na solo parent act. Ikaw, qualified ka maging solo parent. Number 1, wala kang asawa. Okay. Number 2, meron kang anak. Yung anak mo below 22 years old. Sa batas, kailangan below 22. Yung anak mo, 7 years old. Number 3, hindi sapat ang income mo para sa iyo at saka para sa anak mo. At number 4, mahalaga ito, ikaw, parang wala ka namang matigas na ang ulo mo, pero I'm thinking na nakakaintindi ka, pwede ka mag-schooling. Libre yan sa TESDA. Ang para sa mga solo parent, ha? So pag meron kang solo parent ID, pupunta ka lang sa barangay, no? Pag nagkasakit ka, o yung beneficiary mo, yung anak mo, automatic membership ang solo parent. Ang last bit, 10% discount ka sa gamot. Okay? So huwag na tayo mag-isip na awayin natin si Merlinda na kamag-anak natin o sumama tayo sa isang Maribel. Isipin mo na lang ang future mo at ang future ng anak mo. Correct. Solo parent act tayo. Okay, maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Okay, bago natin tanungin ang ating mga bisita, Carla, gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming pwedeng maging paraan para buhayin yung mga anak natin. Kasi by the time na naisip natin na tayo ay magkakaanak, nag-automatic naman sa isang ina na gumawa talaga ng paraan para buhayin ang mga anak, di ba? So, isa pa lang yung sa'yo, kaya mo yan. Ako 4, di ba? Mag-isa kong binuhay lahat yun. Carla, gusto ko lang maintindihan mo rin ang isang ugaling napaka-importante. Ito ang tinatawag na gratitude. Sa taong nandiyan dyan, nung panahon na ikaw ay nangangailangan ng bubong na matutuluyan or anything, no? Mga taong nandiyan dyan nung panahon na walang gustong lumingon sa'yo. At isa na doon si Nanay Merlinda. Minsan, ang ganyang edad talaga ng ating mga kamag-anak ay masusungit na sila. Siguro kung kinaibigan lang natin at inintindi, baka ikaw na ang talagang mag-take over ng tindahan na yon. Diba? Baka balang araw ipamana sa iyo kasi wala naman siyang anak na nasa labas. Nakakulong naman yung pagpinsan mo. Diba sana tiningnan mo na lang sa ganun. Naintindihan ko na lang yung siya. Thank you, Lord. Posibility niya ako na din katubo niya ako. Yung ganon, Carla. Kasi para sa akin, masakit talaga. Makita ko yung kamag-anak ko na tumawid sa kapitbahay.